Likas sa mga aso at pusa ang pagiging malambing. May mga pagkakataong nagbibigay din sila ng aliw. 2 plus 2. Ang aso ito, mistulang math genius at kayang itahol ang mga numero. Anong problema? Naginawasan niya ate. Ang isa namang ito parang nagsusumbong sa kanyang amo. Sa isa pang video game na game pa rin ang pusa sa pakikipagharutan. Ngayong panahon ng pandemya, mas lalo raw nakita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng alagang hayop. Itong si Babs, ni-rescue kasi talagang inabuso. Kasi talagang pinulian daw siya ng mainit na tubig. Pero paano ang mga hayop na naiwang paggala-gala? Tanghaling tapat, naghahanda na si Rolly para sa isang ride. Hindi para mamasyal, kundi para sa isang rescue mission. Sakay ng kanyang lumang motor na kinabitan ng isang maliit na cage o kulungan sa likuran, pupuntahan ni Rolly ang isang aso na pinapaampon sa kanya. Sir, saan po tayo pupunta ngayon? Sa Malolos po, kuha po ng i-adapt na aso. Bakit daw po pinapata? Marami na pong alaga sir kailangan na kuhanin para masigurado na maalagaan. Pagkalipas ng kalahating oras, narating na ni Rolly ang target na bahay dito sa Malolos, Bulacan. Isang puting aspin na pinangalanan nilang Ingo ang ipapaampon. Ang dami. 6 yata eh. Nanganganak pa eh, may tupa pa kami. Nakakaawa ng pabayaan eh. Hindi na raw kayang alagaan si Ingo ng kanyang amo. Bali po ganito na lang ma'am, bigyan ko na lang po kayo ng weekly update, video, tapos picture ng aso para sa ganun. In anyway po na gusto niyo na puntahan or ma-visit or pwede ko rin siyang dalhin dito kung gusto niyo para nasa ganun nakikita niyo pa rin kung ano yung status ng aso. Binisita ko si Mang Rolly sa kanyang bahay. Ito yung bahay ni Kuya Rolly. Nandito yung mga alaga niya. Ilan sa mga fostered? Ang ginagawang pagtulong ni Rolly sa mga aso at pusa may mas malalim palang dahilan. Bakit niyo ito ginagawa? Head of security ko ng isang department store. So dumating po yung time na nagkaroon ng pandemic. So isa po ako sa nawalan ng trabaho. Single parent po kasi ako, solo parent ako. Mabigat para sa isang ama na katulad ko na mawalan ng pagkakakitaan. Trabaho, no? So nagi ako na sa bahay, kahit anong ganyan, wala akong nakabenta-benta gamit ko. Talagang umabot po sa akin yung time na inabot ako ng anxiety na halos nag-commit ako ng suicide. Ito na po yung kanyang. Sobrang depression? Ako sa sobrang depression. Sa gitna ng kanyang lungkot, nakahanap si Rolly ng kalinga mula sa kanyang alagang pusa. Ngayon po, bali meron ako isang alaga na yung isang pusa na nakuha ko lang. Siya nga nagka-stray para mabuhay. Bakit hindi ako siguro may purpose para lumaban ako? Hanggang sa naisipan niyang maging isang pet courier. Tumutulong siya sa mga taong gustong magpaampon ng hayop o di kaya naman ay gusto lang i-transport ang kanilang alaga sa isang lugar. Kikita ko, in return po, nagkukan ako ng rescue operation na without asking any payment. Pero madalas sa kanya napupunta ang mga hayop na wala nang matirhan. 7 aso ang nasa bahay ngayon ni Rolly.
Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang kwento kung paano nakarating kay Rolly. Ang alaga niyang si babae o Babs, inabuso raw ng dating amo. Itong si Babs, nirescue kasi talagang inabuso ng kanyang amo. Makikita mo nga yung bakas nung pang-aabuso dito sa likod niya. Kasi talagang pinulian daw siya ng mainit na tubig. Ayan o, hanggang ngayon, makikita mo pa rin yung bakas nung pang-aabuso dito kay Babs. Ito, yung mga nirescue kasabay niya, na-adapt na yung iba. Pero dahil daw, ang pangit ng balat ni Babs, walang gustong mag-adapt sa kanya. Kaya, ang nag-adapt na sa kanya ay si Mang Rolly. Tapos inalagaan niyo siya, no? May Apo. sugat-sugat pa siya. Kaya ang dami niyang garapata. Tapos madaming garapata. Apo. Hindi na yun ito aalis sa'yo. Napakabait niya. Magiging super loyal to sa'yo. Saan galing si Maxine? Sa Malolos, ma'am. Binigay lang talaga sa akin. Binigay na. Ito yung kauna-unahan kong aso. Si Maxine. Yes, ma'am. Matanda na si Maxine kung gano'n. Para po siya, 2 years old. Hello, Briggs. Anong storya ni Briggs? Saan siya galing? Santa Rita. Sa Santa Rita. Kakatayin po kasi. Kakatayin sana? Oo, kaya kinuha ko. Siya? Opo. Hindi raw biro ang gasto sa pag-aalaga ng mga aso, lalo na kung dapuan sila ng sakit. Ba't ang payat-payat mo, Bradley? Ito Saan yung ka galing? nagkaroon ng parbo. Oh, buti buhay pa. Oo, dito malaki ginastos ko. Nabaon na nga raw siya sa utang sa kagustuhang mapagamot ang mga alaga. Sa kanya ka nagkamot. Sa kanya po. Sa sobrang mahal ng mga gamot. Sa kanya po talaga ay nilaan yun. Bakit mo siya ni-rescue? Anong story? Bali ma'am yung owner niya kasi, may trabaho, may busy sa trabaho. Oh. Kinuha niya ako, minisit siya, baka ko pwede sa get up ko na lang. Mahirap ba? Financially, yung pag-alaga, kasi ang dami mong pakakainin. Ang talagang dumadating sa kanya, hindi po naman dahilan yung pagiging mahirap para mag-alaga at mga ganyan eh. Blessings po sa akin. Kapag ka nakaka-inganyo ko ng mga customers, mga clients para, ito trusted to eh, kasi dog lover to, animal lover to eh. Kapag kumita ko, talagang Masarap ang pagkain po. nila. Kapag wala po, ano yung kinakain namin, happy kami. Ganun po talaga naging, talaga po sakripisyo na talaga. Pero paano po, pagka halimbawa may sakit na, di kailangan mo ng bilhan ng gamot, para kang nag-aalaga ng anak niyan. Yung mga anak ko makakagawa ng parang para sa sarili nila eh. Pero ito po mga itong helpless to mga ito eh. Helpless sila. Kung hindi natin sila agapain na, yung loyalty nila, sobra pang kabayaran sa pagmamalasakit at pagmamahal na bibigay mo. Susunod, sa lansangan naman ng Maynila, isang aso ang pagala-gala sa bangketa. Pagpasok sa maliit na kalsada, diretso siya sa kanyang among si Edwin Pascual. 2 taon na pala silang nakatira sa gilid ng isang simbahan. Sa lansangan ng Maynila, isang aso ang pagala-gala sa bangketa. Mukhang malusog at sanay sa tao. Pagpasok sa maliit na kalsada, diretso siya sa kanyang amo. Ang kanyang amo, si Edwin Pascual, 38 years old. Pinangalanan siya nito na Whitey. 2 taon na silang nakatira sa gilid ng isang simbahan. Paano mo siya nakuha? Hindi po iniwan po dyan. Marami pong galisto eh. Oo. Ako po nag-aneto. Galaga. Nung nakita mo si YT, bakit ka nakapag-desisyon sa sarili mo? Kukunin ko to, alagaan ko to si Parang YT. kasama po ako sa pagtutulog. Tubong Tacloban latest si Edwin. Isa siyang survivor ng bagyong Yolanda noong November 2013. Bago pumutok ang pandemya, nakipagsapalaran siya rito sa Maynila para sa mas magandang trabaho. Ano nangyari sa Yolanda? Asan ang pamilya? Hindi, yung sa ngayon, mayang tubig. Hindi ko yan po alam po sa Nang mawala ng trabaho bilang pintor sa isang construction site, nawalan din siya ng pambayad sa renta.
Kaya nauwi si Edwin sa lansangan. Ang tanging kasama niya, si Whitey. Ano bang naidulot sa'yo nung simula nung umpisa na nagkaroon ka ng aso na nakasama? Kasi pag natutulog ka lang na hindi ka tagal, napalisik ka. Anong ginagawa ni Whitey pag ano? Tao lang tao, inaano rin niya. Iba yung pagiging malapit niya ng aso mo, ano? Ay, lumalik ko po yun sa selfie lang kapatid ko po yan. Parang tao rin din. Makatawid ka sa pang-araw-araw, parang ang hirap na, di ba? Opo. Ito yung nadagdag pa si Whitey sa'yo sa responsibilidad mo. Sa akin, meron ko siyang alaga kasama araw-araw. Dahil alas 5 na ng hapon at hindi pa kumakain ng mag-amo, minabuti kong hanapan sila ng pagkain. Kiniling na lang. Kiniling din? Sige. Tapos, kanin. Edwin! Pasensyahan mo na to, ha? Pagsaluhan nyo na ang dalawa ni Whitey. No? Kain. Maghapon pa kayo walang pagkain, eh. Sige, kain na kayo. Ganito ang buhay ni Edwin at yung kanyang alagang asong si Whitey sa lansangan. Pag may pagkain, kasama sila. Pag wala naman, pareho silang ititisang ito. Para kay Edwin, ang mahalaga, kasama sila dalawa. Paano kaya buhay mo ngayon kung wala kang kasamang Whitey? So, parang malungkot. Walang katabi, wala nagmamahal. Para kay Edwin, na nag-iisa sa buhay at walang maayos na tirahan, sinalba siya ni Whitey mula sa kalungkutan. Anong nagbago sa buhay mo simula nung naging magkasama kayo ni Whitey? Parang gumang kaloob ako sa kanya. Kahit wala kang makain, kasi masaya kami dalawa. Susunod, biglaan ang pagtatayo ni Malu ng animal shelter dito sa Bulacan. Minadali raw niya ito sa kagustuhang ma-rescue ang mahigit 100 aso mula sa isang dog pound na nakaschedule ng i-euthanize. Nagpakita na ang ambassador ng Passion, si Don Charlie, na na-rescue sa City Pound. Naging advokasya na ni Rolly ang mag-rescue sa mga stray animals, pati na rin ng mga inabusong hayop. Advocacy ko po yan eh. Hindi ko po pwedeng pabayaan kaya magkabuan-buan ako sa utang kapag talagang wala nang kakainin, may tindahan ko. Nakita ako ng ulam mo, may pagkain tayo. Yes po, sa OLT po, online loan Pilipinas. 2,600 po balik, 1,720 nakuha po. Para saan? Sa ano po pambili ng pagkain at gamot. Tsaka hati-hati yung budget. Yan. Pagkain at gamot. Ganun kamahal yung kailangan gamot. Opo talaga. Kaya ang panawagan sana ni Rolly, marami pa sana ang tumulong sa mga napabayaang hayop. At hindi naman siya nabigo dahil ilang rider ang nag-volunteer din para mag-rescue ng mga hayop. Naisip ko kasi kailangan ko ng tulong coming from my co-riders sa ibang area. Kasi in case po na hindi ko ma-rescue, pwede akong ma-rescue sa kanila. So at the same time po, para naman sa ganun, makapag-save kami as much as possible na kahit man hindi lahat, mga ilan man lang. 2018 naman ang buuin ni Malu Perez ang Passion Projects, isa itong NGO na dalawa ang misyon. Una, ang pagre-rescue ng stray, abandoned or neglected animals. Pangalawa, ang pag-rehabilitate at paghahanap ng bagong tahanan para sa kanila. Welcome to the main hall. So, ito yung haven ng most of the dogs. Dati, nung hindi pa siya talaga naayos, like wala pa yung tiles, most of them dito sa labas nagsistay. And then ngayon, they really feel comfortable na talaga. So we try to make it as homey as possible
I really do not like caging. Kaya as you can see, yung mga rescues dito, free roaming sila. So vaccinated, kapon sila. Mika-Nik-Nik, say hi! Kaya Mika-Nik! And then Tracy, say hi, Bob! So si Garen, hit and run siya. And then nung nireport sa amin, nakaluwa na yung dalawang mata. So inoperan yung both eyes. So he's totally blind, but he knows his way around. Noong 2019, biglaan ang pagtatayo ni Malu ng animal shelter dito sa Bulacan. Minadali raw niya ito sa kagustuhang ma-rescue ang mahigit 100 aso mula sa isang dog pound na nakaschedule ng i-euthanize. Ito ang mga asong nahuling paggala-gala at wala nang among kumuha sa kanila. Maya-maya pa, nagpakita na ang ambassador ng Potion, si Don Charlie, na na-rescue sa City Pound. You know, the pounds have the mandate talaga to impound mga stray dogs because of the Anti-Rabies Act. And if hindi sila ma-adopt or ma-rescue sa pound, within 3 days, minsan na-extend pa up to 1 week to 2 weeks, papatayin sila. So, Charlie is among the many dogs that we have rescued from death rows. Tahimik naman ang kabilang sulok ng shelter. Dito nakatira ang mga rescued cat ng grupo. Nung pandemic, nung lockdown last year, talagang sobrang daming mga tinatapon na mga pusa, sobrang daming humingi ng tulong, nagsusurrender. We have a little over 80 cats. They were more than 100 nung pandemic, pero madami na din yung napa-adopt kahit papaano. These are not just dogs and cats, these are family members na nag-aantay lang talaga ng tamang pamilya para sa kanila. Doon sa mga gusto pong mag-adopt, I highly encourage you to please do so, especially now that we are approaching the holiday season. Please give love a home this coming Christmas. You know, Potion Project is open for visitors every day. Malaki raw ang epekto ng overpopulation ng mga hayop. Kasi ang overpopulation, nagresulta yan sa food shortage at paglaganap ng sakit. Kung paano sa tao, ganun din sa hayop. Kapag hindi makontrol ang population ng stray animals, maaari din silang makita ng mga tao as peste at mas malamang silang pagmalupitan. Ito ang main reason kung bakit nagkakaroon ng napakaraming kaso ng pet neglect and animal cruelty. Lalo pang nakita ang problema ng overpopulation dahil sa pandemya. Dahil na rin mas humirap ang buhay, may ilang alaga na hindi na natutukan at napabayaan na ng kanilang amo. Ang problema dahil na rin sa dami ng stray animals, may mga pagkakataong napupuno ang mga dog pound. Ito ang nakita namin nang minsang bisitahin namin ang dog pound sa Quezon City noong Pebrero. Isa sa nakikitang solusyon ng isang animal welfare group, ang pagkakapon. Halimbawa lang na meron kang pusa, kahit nag-iisa lang yan na female cat, pero hindi mo pinakapon. Pwedeng mga nakyan ng 5 hanggang 7, at kung may mga babae pa doon, nahahayaan mong gumala sa kalye, napakabilis din nila mag-multiply. Doon nang gagaling yung mga stray cats na nakikita natin, na akala mo meron ka lang isang pusa na hindi mo pinakapon. Pero nag-multiply pala, nag-multiply sa kalsada, at doon nang galing yung population ng mga stray cats sa community ninyo. So ganun siya kalala. At sa halip na bumili pa ng aso, pwede raw gawing option ang mag-adopt o mag-ampun na lang ng stray animals. Kung parating bibili tayo sa mga breeders or sa mga shops, mas gaganahan sila ngayon na magparami pa ng hayop para kumita. Sa halip na matulungan na lang yung mga hayop na homeless na nga, pakalat-kalat. Si Mang Rolly, habang buhay daw na ituturing na pamilya ang kanyang mga alaga. Naging panuntunan ko na po sa buhay yung parang napakasarap po sa pakiramdam na parang bilang miyembro ng pamilya na yung naging ko sa nila. Sobrang sarap po sa pakiramdam na makapagkumbinsi pa ng iba. Katulad natin, God creation din po yung mga yan meron po silang karapatan mabuhay. Ang kailangan lang po talaga nila yung tamang kalinga pagmamahal. Para naman kay Edwin, sa mga pagkakataong tulad nito, na mag-isa siya sa Maynila,
ang alaga niyang si Whitey ang tangi niyang masasandalan. Yung hirap ba ng buhay nababawasan dahil kasama kayo? Sir, bago kami matulog, nag-aarutan kami dalawa na. Talaga. Lalaro pa kayo. Minsan sa sobrang tuwa nyo, harutan nyo, nakakalimutan nyo na siguro yung luto minsan. Oo, minsan ko lang. Kinakausap mo rin yan, malamang. Oo. Ang tao yan. Isang responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop. Pero hindi rin naman matatawaran ng kalinga at saya na pwede nilang ibigay. Ito ang napatunayan ni Rolly at Edwin na sa gitna ng kanilang kalungkutan at kawalan, ang mga alaga nilang aso ang kanilang naging sandalan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.